Marcel and welcome to my vlog. I guess you already have an idea of what I'll be discussing to you this time, and that is the pros and the cons of being a virtual assistant, or the positive and the negative side of being in this industry. And I would like to tell you that I'll be discussing based on my observations, experiences, and my own opinion. So if you're already a VA and then we have different perspective on this, sorry na po agad. Just want to share this to those who are striving to be a VA, and then to those who are currently employed and wanted to transfer in this freelancing industry, you better watch it before you decide, guys. So without further ado, let's get started. And another reminder po pala, this is a point of view of someone who works with the client directly or yung mga hindi belong sa agency or walang middleman. Okay po? Malinaw po tayo dun ha, para hindi po kayo malito. So, I'll be using Taglish siya para mas ma-express ko yung gusto kong sabihin, especially maraming Pinoy ang nakikinig. So, number 1 for me is the government benefits, mandatory benefits, taxes, and other documents. So, dito sa freelancing, ikaw ang mismong gagawa ng mga ganyan for you. Unlike sa corporate job, you have HR or specialist na gumagawa niyan for you. And then dito sa freelancing, wala nang time usually si client to do that for you. So, kaya nga medyo mas malaki pinapasahod ni client kasi ikaw na yung bahala sa sarili mo. So, trabaho and sahod. So, usually, yun lang yung magiging routine ninyo ni client. So, yung mga ganyan, wag nyo nang asahan kung walang i-offer si client sa inyo, ha? So, ayun, number 1 siya sa akin na cons kapag ka nandito ka sa freelancing. Even HMO or insurances, ayan. So, ikaw na yung bahala dyan. So, next naman sa akin na negative side ng freelancing is the stability. Yes po, so alam ko na maraming makaka-relate dito. Kung mga VA na kayo, alam ko na naiintindihan nyo to. So, sa VA, hindi porket nagkaroon ka na ng client and then masasabi mo na, ay, malaking sahod ko dito kay client is forever na siya. No, it's not that. Usually sa freelancing, minsan merong mga project basis lang, minsan naman parang kapag hindi na nagiging okay yung takbo ng business ni client, so meron silang karapatan to terminate you kahit nasabihin niyo na may contract naman kami na ganyan. So ano pa magagawa mo, 'di ba, if ever na hindi naman nag-succeed yung business ni client or yung company ni client. Kaya dapat as a freelancer, lagi mo rin siyang tutulungan. Hindi lang yung goal mo is kumita ng kumita, dapat kumita yung mismong kumpanya para maging stable kayo pareho. Ayan, so dito sa freelancing, huwag ka magtataka kung magugulat ka na lang na wala na yung work nyo or wala na yung client ninyo, and then they have no obligations naman to find another client for you. So pag nawala siya, ikaw na mismo ulit yung maghahanap ng client. Kaya usually yung ginagawa ng mga freelancers, naghanap sila ng more than one client, ayan, multiple clients kumbaga, para if ever magkaroon man ng problema dito sa isa, okay pa rin dito sa isa, ayan, ganyan yung ginagawa para maging stable. Yung mga nagsasabi na meron silang 6 digits, 7 digits na salary, ano naman yun, usually hindi naman siya isang client lang, marami talagang clients yon. And then, ayun nga, stability dito sa freelancing is not promised talaga. Nakadepende rin yan sa'yo kung gaano mo rin gagawin ng maayos yung trabaho mo. Next for me is the DIY process, especially if you're the only employee of your client, diba? Each task that will be given to you should be done properly, and then they will just give instructions and you should know how to do it na. Kasi they know that you applied for that specific kind of job because you already knew it. So, sometimes wala silang pinaprovide na training. Ayan, so unlike sa mga corporate jobs, diba, kapag bago ka pa lang, nagpo-provide sila ng training, and then meron kang mga office mates na pwedeng pagtanungan on how to do it, ganyan. Sa freelancing kasi, especially kapag isa lang yung hinahire ni client, tas ikaw nga yung napili niya, pag mayroon siyang pinagawang task sa'yo, so expected niya na alam mo na talaga yung gagawin, especially the tools, kasi kapag ka nag-hiring naman sila, nilalagay na nila dyan kung ano yung mga tools na kailangan, alam mo, and then you applied for that, so expected nila na alam mo na talaga yung gagawin mong task. Ayan, so yun yung DIY process. Well, next naman for me is the social life. But this is subjective because there are many people naman who doesn't like to socialize with other people then. Especially those who are called introverts. Diba? It might be an advantage pa nga for them. But if you're the type of a person who loves to talk to other people or have a chit and chat with office mates, diba, after work, so medyo maapektuhan nga naman. Alam nyo kasi mga freelancers usually before work nasa kama, and then after work nasa kama ulit. Ayan, kaya medyo tinatamad na sila makipag-socialize
Unlike before, kapag ka nasa corporate job ka, di ba, minsan after work, and then may magayaya sa'yo to have a dinner, or chit and chat, ganyan. So, minsan hindi ka makapalag, tas ini-enjoy mo rin naman, di ba? Dito, minsan, nagkakaroon ka ng katamaran. Lalo naman kung nakatira ka sa medyo malayo, tapos hindi ka na nga sanay mag-commute, di ba? So, di ba, sisipagin ka pa bang lumuwas or pumunta doon kung malayo naman, diba? So, yun. Isa nga yun sa maapektuhan sa'yo yung iyong social life. So, next for me is the lifestyle. Yes, sobrang na maaapektuhan yung lifestyle nyo. Kasi unlike before, when you were working in a corporate job, so, siguro naman sanay kayo na after work, and then pagdating nyo sa bahay, okay na yung pagkain, okay na lahat, 'di ba? Even yung mga errands, and even minsan yung children, kung meron kang anak, so okay na siya. Ngayon, kapag nasa freelancing ka, and then wala naman kayo talagang kasambahay, so after work, ikaw pa yung mag-aasikaso ng pagkain, ng linis ng bahay, and everything, mag-aasikaso sa mga anak, kasi nga, pinili mo siya para makasama sila. Yun, lalo na sa akin, kasi wala naman kaming kasambahay. So, kasama ko lang before dito sa bahay yung aking tita, kasi siya yung nag-aalaga ng aking anak. Ayan, kaya lang ngayon, she needs to go to the province na, kasi may mga bagay siyang asikasuhin doon, and then, that's why I chose to be a freelancer. Pero sa totoo lang po, talagang mas nakakapagod, especially kapag ikaw lang di talaga yung gagawa ng lahat after work or before work. Kasi, sinasabi siguro ng iba na hindi naman siguro nakakapagod yan kasi nakaupo ka lang. No, it's not po. Kasi kapag ka magpapasa ng output or ng result kay boss or kay client, hindi pwedeng basta bara-bara lang. Kasi bawat result is inaaral talaga ng client yan. So if napapansin nila na parang hindi na maganda ibinibigay mong resulta sa kanya, so may possibility na mawalan ka ng work. Kaya wag nating iisipan na porque nasa bahay lang is hindi na nakakapagod. Kasi sometimes, mas nakakapagod pa. Kasi pagsasabayin mo yan. So, dito naman tayo sa pros or the positive side yan. So, number 1 for me, diba? Kaya nga natin pinili maging freelancer kasi gusto natin ng time freedom. Yes, while working, you can do anything that you want, lalo na kapag kayong work mo is non-voice and then hindi ka naman micromanage and then may specific time ka lang na ipapasa yung task. So, usually, pwede mo siyang gawin kahit saan. So, ayun, may mga jobs nga lang na kailangan talaga micromanage and then ang gusto ni client is naka-monitor kayo the whole duty. Yan, pero meron namang mga jobs na hindi. So, isa sa talagang the best part ng freelancing ay ang time freedom. Kahit nga nasa bakasyon pwede mong gawin yung trabaho mo, 'di ba? Basta na meron lang internet, andyan yung laptop or phone mo, ganyan. So, yun, isa talaga sa number 1 reason ng mga freelancers ay ang time freedom. So, isusunod ko na po agad ang no travel or commute, di ba? Pagpunta sa work, we don't have to wake up very early just to go to the office and then mag-in. So, usually, yung mga freelancers, 8 o'clock ang pasok, 7:55 nakahiga pa po sila. Ayan, and then, wala na yung makikipagunahan ka para makasakay sa taxi or sa jeep, sa bus, di ba? Sa FX. So, medyo mamimiss mo talaga yung pakikipagsiksikan. And, maiipit sa traffic, and then, minsan 30 minutes na lang, napakalayo pa ng lalakbayin, 'di ba? So, malilate ka, napagod ka na, late ka pa, napagalitan ka pa. So, dito, kasalanan mo na siguro kung malilate ka sa pag-i-in. Ayan. So, yan, isa sa mga sa mga advantage ng pagiging freelancer. Pero reminder lang po, sa freelancing, kailangan punctual ka din. So, hindi dapat na lagi kang nalilate or dapat hindi ka talaga nalilate. Kasi mga foreigners, napaka-specific nila dyan sa time. So, next na advantage ng pagiging freelancer is the opportunity to have multiple clients. Diba sabi ko nga kanina, may mga freelancer na kumikita ng 6 to 7 digits a month and usually hindi naman siya nanggagaling sa isang client lang. So, dito naman, make sure lang na hindi maapektuhan yung isang mong client. For example, yung isang mong client is working ka doon for 8 hours and then micromanage ka. Tapos, magkakaroon ka ng another client and then sabay sila ng time zone. So, kung maapektuhan yung isang client, so, wag mong gagawin yan unless kaya mong i-give up yung isa. Usually, yung mga gumagawa nito, yung mga part-timers o yung mga non-voice jobs, yung mga pwede nilang gawin ng sunod-sunod or sabay-sabay yung mga pinapagawang task ng multiple clients nila. Ayan, so ang advantage nito, mas malaki yung sahod mo kasi hindi lang naman yung isa yung aasahan mong sahod.
And then yung upskilling mo, and then the referrals. Lalo na kapag nagugustuhan ng mga clients mo yung gawa mo, diba? At least hindi lang isang client yung pwede sa'yo mag-refer, i-refer ka nila sa kanilang mga kakilala. And then, yun, lalawak yung lalawak yung network mo, kumbaga. Next for me is the outsourcing. Ayan, so related to dun sa third one. Kapag ang freelancer kasi meron na silang multiple clients and then some of the tasks, they cannot do it alone na. And then, kailangan na nila ng tulong ng iba. Ginagawa nila, ina-outsource nila or pinapagawa nila yan sa iba. And then, yung salary, negotiable naman yon. It's either hati sila or basta depende sa kanila kung ano mapapag-usapan nila. Ang kinaganda nun, nagawa mo na yung task na pinapagawa ni client, nakatulong ka pa sa iba. Yun nga lang, dapat talagang maingat ka sa paghahanap or pagpili ng tao na gagawa ng task. Kasi pag pumalpak siya, ikaw din mismo ang papalpak kay client. So, ayun, yun lang yung disadvantage din ng pag-outsource, pero napakalaking tulong sa mga sa mga striving VA or sa mga newbies na tinatawag or sa mga bago kung magkakaroon ka ng multiple clients at matutulungan mo rin sila. At syempre naman, 'di ba? Ang advantage talaga ng pagiging freelancer ay nasa bahay ka na pero may sahod ka pa. Ayan, the salary. And usually ang salary ng mga VA ay per hour. Ayan, so bibihira naman yung magkakaroon ng monthly pero meron talaga. Minsan naman nakalagay monthly pero per hour pa din minsan yung basis. Pero depende na rin kung paano kayo makikipag-negotiate sa Ang importante dyan, basta may sahod kayo. Nagkakaroon kayo ng sahod kahit na nasa bahay lang kayo, and then, di ba, mas nakaless pa nga kayo ng expense kasi hindi na kayo makakain sa labas, and then hindi na kayo magko-commute, so less expenses na. Ayan, so napakalaking advantage talaga. Although sabi ko nga, may mga advantage at disadvantages. Mas nakakapagod kasi ikaw na mag-aasikaso ng lahat, pero at least naman yung expenses nyo nabawasan na din. So, nasa sa atin na lang kung paano natin iisipin kung ano yung tulong nga ba ng freelancing para sa atin. At pinakamasarap sa lahat, yung kumikita ka na, kasama mo pa palagi yung family mo. Ayan, so marami na naman ako na-share sa inyo, guys. And if you like this video, please don't forget to like and subscribe this channel and click the notification bell para naman mas ganahan naman ako mag-share sa inyo ng aking mga knowledge and experiences bilang isang virtual assistant. Lalo na dun sa mga striving or mga newbies or yung mga bago pa lang, para mas makapagbigay ako ng ideas, 'di ba? At sa mga nagtatanong naman po kung paano maging virtual assistant, ayan, meron akong video para dyan. Ayan, kiklik nyo na lang po yan para mapanood ninyo. And yun po, and maraming salamat sa lahat, and good luck!